Sinimula na ang search and retrieval operations mula sa gumuhong istruktura sa Angeles City, Pampanga matapos na wala nang makita umanong signs of life mula sa bumagsak na gusali. May ilang kaanak na mga biktima na nagsabi na masyadong mabagal umano ang rescue operations. Gayunman ipinaliwanag ng mga responder na maraming bagay ang kanilang isinasalang-alang upang hindi na madagdagan pa ang mga casualty. At para talakayin yan ngayong umaga, makakausap po natin sa telepono si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Cayabyab. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Yes, Sir Bernard. Magandang umaga po at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Opo. Ma'am, una po, hihingi po sana kami ng update dito sa isinasagawa ng search and retrieval operations mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Yes, Sir Bernard po, sa direktiba po ng ating Pangulo na magkaroon po tayo ng mabilis at organisado at coordinated po na rescue efforts ito sa gumuhong structure ito sa may Pampanga. Ang Philippine Coast Guard po ay nag-deploy na rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga Coast Guard K9 working dogs para tumulong po sa pagkasagawa ng ating search and rescue efforts po. Opo. Particularly ma'am, ano po ang role ng PCG dito sa pagtugon dito sa nangyaring pagguho po? Kasi nakikita natin iba't ibang sangay po ng gobyerno ang nagtutulong-tulong dito para lamang po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yes, tama po kayo, Sir Bernard. So, ang isinasagawa po natin operation ngayon ay whole of the government approach na po. So yan naman po ang naging direktiba po ng ating Pangulo. So ang Philippine Coast Guard po, sa direktiba rin po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, tayo po ay nagpadala ng ating Coast Guard K9 working dogs. Meron po itong kakayahan na makapag-detect po ng human body. So ito pong ating mga Coast Guard K9 dogs. We have 6 rescue teams on board na po sa ating operating area. Kasama po ang ating search and rescue personnel. Ito po ay ginamit na rin po natin sa iba't ibang pagdulukit po sa iba't ibang operations sa pagdulukit po ng mga missing bodies, particularly sa area po yan ng Tagaytay City. So ngayon po ay tayo po ay dumadagdag dito sa ating mga resources na meron po tayo ngayon sa ating operating area po. Ayun. Particular po dun sa K9 dogs na gamit po ng Coast Guard, malaking tulong po ito. Ma'am, pati yung kahit buhay o wala ng buhay, parehas po yun na detect ng K9. Yes, tama po kayo, Sir Bernard. It has the capability to detect po both yung alive and even yung yung casualties po na human body po natin. Mm-hmm. Sa ngayon po, ano yung situation sa ground zero na matatawag? Doon sa ngayon po kasi retrieval na, no po. Tukoy na po ba lahat ng lugar kung saan areas nandoon yung mga posibleng mga na-trap na biktima? Well, Sir Bernard, naging sistematiko naman po ang sinasagawa ngayong operations po natin. We do the sectoring, so 1, 2, 3, 4 po, para mas maging organisado po ang ating paghahanap. So ang naging challenges po ngayon based sa feedback po ng ating mga responders ay sobrang malalim po yung location ng ating mga biktima. Kaya sa mga narinig na natin pong mga information from the incident management team ay talagang dahan-dahan po ang isinasagawa po natin yung pag-extract na itong mga debris na ito kasi meron pong possibility na ito po mga metal scaffolding and even yung debris, kung mali po tayo ng pagkakaapak or even yung pagkuha po, ay posible pa rin po itong mahulog. No? So yan po ang ating iniiwasan. And of course, yung safety po ng ating pong responders. At pangalawa, Sir Bernard, meron po naglalakihang mga biga at mga konkretong poste ng gusali na nagpatong-patong na rin po ito. So yan po ang ating po mga iniiwasan din na kung nasaan na nag-extract na po tayo ng ating mga hinahanap, ay dun po tayo magkakaroon ng problema dahil dito sa ating mga hindi stable na mga debris po. So yan po ang nakikita po natin mga challenges ng ating mga responders sa isinasagawa po natin mga retrieval efforts po.
Ayan, kaugnay po ng nasabi niyo ma'am, iyon po yung gusto ko sanang itanong sana sa inyo ngayon para bigyang linaw po yung ating mga kababayan. Bagamat kami po may idea na sa sagot sa tanong dahil kami po dumaan din sa mga training pagdating sa mga collapse structure, sa rescue, gusto po namin marinig mismo sa inyo ang paliwanag kasi may ilang mga kababayan tayong bumabati ko, sinasabi nilang bakit ganun, bakit mabagal yung yung rescue, bakit mano-mano yung pagtatanggal ng mga debris? Anong oras pa ka matatapos yan? Ba't hindi gamitin ng heavy equipment? Maari po ba ninyo para sa edukasyon ng ating mga kababayan, ipaliwanag bakit po ganon ang ginagawang sistema pagka ganitong mga structure o aksidente ang nangyari? Well, we have to assess, Sir Bernard, etong area na ito, no? Nabanggit nga po ng ating IMT na parang po itong pancake. So magkakaroon po tayo ng problema in case na hindi pa rin po natin alam how stable itong collapse structure na ito. So based na rin po sa ating assessment, yung nabanggit ko po kanina, Sir Bernard, no, halos naging spider web po itong mga metal scaffolding. So nagkapatong-patong po ito. So konting pagkakamali po sa pag-pull out, sa pagkuha, kung gagamit po tayo kaagad ng heavy equipment, maaari pa po ito mag-collapse. So magkakaroon po tayo ng posibleng collateral damage kung meron na rin po tayong responders na nasa ilalim po ng itong structure nito. And after naman po nitong insidenteng ito ay nagsimula na rin po mag-penetrate yung ating mga Coast Guard K9 working dogs kasama po yung iba't ibang responders ng iba't ibang ahensya. So we really have to be careful, Sir Bernard, to assess itong operating area po natin. So para naman po tuloy-tuloy at wala na po tayong magiging ibang problema kasi we will be assessing later on po and handling a crisis after crisis kung hindi po masyado organisado at sistematiko po ang pagkakandak nitong ating rescue noong una at retrieval na po ngayon. Ayun. So mas malalagay pa po sa panganib yung mga rescuer pag hindi maingat yung pagtatanggal ng debris. Maaring marami pang meron pang madamay. Pagka ganito po ba, Commodore, na mga aksidente o insidente ng guho, gaano po ba kalaki yung chance of survival? Lalo na sa nabanggit nyo nga po, pancake ang kanyang description na collapse. Yes, Sir Bernard, usually meron po tayong tinatawag na golden 72 hours pagdating po sa search and rescue po natin. So, ang isang tao po can possibly survive in a collapsed structure. Posible po yan na oras, araw, and even weeks. Depende po sa kanyang kondisyon sa ilalim po ng isang structured material per object po. So unang-una ang tinitingnan po natin magiging factor po dyan is yung air supply. Yan po ang pinakamalaking immediate concern po ng isang victim nasa collapse structure area po. So meron po bang air pockets e meron po bang pinagdulusutan na butas na posible pong pumasok etong hangin. So the survival of the victim can improve significantly po kung meron pa pong air pockets sa tinatawag po natin. Pangalawa, Sir Bernard, meron po bang injury na na-acquire etong tao na ito? Malaki po ba? Meron po bang severe bleeding or may head trauma po na-acquire ito? So again, isa po yan sa pinakamalaking factor na pwede po magpababa or magpataas po ng kanyang survival rate. And then pangatlo, Sir Bernard, ito pong access sa water or sa tubig. Sabi nga po nila, may mga scientific base po tayo dyan na humans can survive about 3 days without water. So, with our previous experience sa ating rescue efforts in 2012, na kung saan isa pong landslide ang nangyari sa Compostela Valley, we were able to rescue a victim pa rin po after 3 days. Dahil based sa story po ng ating victim ay meron pong butas na kung saan pumapasok yung tubig ulan. So yan po ang naging survival factor po para doon sa naging biktima. And pang-apat po, Sir Bernard, is yung temperatura at yung weather doon po sa ilalim na or yung position po ng ating victim. Ito po ba ay sobrang init? Ito po ba ay sobrang lamig? So it can increase po yung survival chances din po ng ating biktima. And then panglima po, Sir Bernard, is yung possession trap ng ating individual. Kung meron po bang nakadagat
o or nagko-compress sa kanyang bibig o sa kanyang katawan, kasi narinig nga po natin sa report ng ating IMT ay may malalaking biga po no, ng mga poste at malalaking mga bato. So hindi rin po natin alam kung ano po ang kondisyon ng ating individual sa ilalim po netong collapsed structural building po natin. And ang pinakahuli, Sir Bernard, is yung mental condition po. So sabi nga po natin, no, despite of the circumstances o yung kondisyon na meron po na-experience po ng ating biktima, kailangan rin po maging kalmado para naman po ma-reserve po yung ating energy. So yun po ang nakikita po nating mga iba't ibang factors na pwede po magpababa o magpataas po ng survival rate ng ating po mga biktima in a collapsed structure po. Ayun, napakaliwanag po. Commodore, yun naman pong nabanggit nyo yung weather. Ngayon po kasi bigla ang minsan umuulan ng malakas. Pag mga ganong sitwasyon po ba kahit search and retrieval na, itinitigil po pansamantala? Well, tama po kayo. Ang naging procedure naman po natin, Sir Bernard, sa isinasagawa po nating retrieval efforts po ngayon is before po mag-engage or mag-penetrate ang ating po mga responders, nagkakaroon po muna yan ng safety assessment. So kung uulan po, of course, mababasa po itong operating area po natin. May posibleng may lalambot po dyan sa part na yan. So again, may posibleng pong mag-collapse itong mga aapakan po nilang mga structure po. So isa po yan sa tinitingnan po natin. Again, ang procedure po natin dyan, Sir Bernard, i-check po muna ng ating engineering department yung safety risk dito sa operating area, and kung magkakaroon na po tayo ng go signal, and that's the time po na we will be deploying our Coast Guard K9 working dogs to identify, and once na meron po silang makikita or posibleng human body, we put a markings, no? So through a flag. And that's the time po na ibabalik po natin yung information sa ating IMT, and then we will be receiving a go signal naman po to extract and to slowly remove the debris para wala naman pong maging problema sa pag-pull out po ng ating mga human body na makikita or even a victim kung meron pa po, no? Para maging safe po ang kabuuan nitong operations po natin. So yan po ang nagiging procedure po natin, Sir Bernard. Opo. Ma'am, kailan po ba dinideklara yung search and retrieval operations para lamang po sa kaalaman ng ating publiko? From search and rescue operation, kailan nagde-decide na search and retrieval na? Ang naririnig lang po kasi namin is wala nang sign of life. Sa iyo pong panig naman po, kailan po ba yun dinideklara, ma'am? Well, pagdating po sa sitwasyon na ito, Sir Bernard, tama po kayo. The team used a thermal scanning, no, to detect po yung source of life. Naging masusi naman po at naging mabusisi rin po ang ating po mga responders. So talagang i-identify na wala na po ba tayong nakikita na signs of life po dito. Sa Philippine Coast Guard naman po, depende rin po yan, no, kung ito po ba ay maritime incident. We still consider po yung mga drifting factors, no, yung hangin, yung alon, at yung mga previous experiences po natin na posible po ba ito madrift sa shorelines, yung pinakamalapit na shoreline, at despite of all the efforts na ginagawa po natin ay wala pa rin po. So case-to-case basis po tayo, Sir Bernard. But for this collapse structure incident po, yung paggamit po ng ating pong mga tools, for example, itong thermal scanning, ay malaki pong factor to determine kung kailan po tayo mag-switch from a search and rescue effort to retrieval effort po. So yan po ang nakita po nating dahilan na after 2 days at 3 days po ay nag-shift na po tayo to retrieval operations. Ayun. Maraming salamat po, Commodore. Pero bago po yun, ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon. Baka may gusto po kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Yes, salamat po, Sir Bernard. So unang-una po, ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikirami po sa mga pamilya po na nawalan itong insidenteng ito. At nauunawaan rin po ng Philippine Coast Guard ay yung inyo pong pag-aalala sa ating po mga nawala mga kamag-anakan, at sa direktiba naman po ng ating Pangulo na maibigay po ang agarang responde at paghahanap po sa ating po mga nawawala pang mga individual. Ang Philippine Coast Guard po kasama ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at local government units ay patuloy po at walang pagod po
na magsasagawa ng ating retrieval efforts po ngayon. And rest assured po na we will be doing our best effort po at gagamitin po natin lahat ng ating search and retrieval approaches para mahanap pa po ang mga nawawalang individual at maibalik po sa kanilang mga respective families po. Maraming salamat po, Sir Bernard. Maraming salamat po, Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.